Nakalaya nga ng tuluyan itong si Aling Tiato matapos niyang aminin ang katotohanan sa mga pulis kung saan wala talaga siyang kasalanan at ang tunay na kapatay kay Carding ay walang iba kundi ang kanyang anak dahil nakita nito na muntikan na nga siyang mapatay nitong si Carding habang ito'y sinasakal at nagawa lang nito na ipagtanggula ang kanyang inang si Tiato. Tuwang-tuwa man siya sa mga nangyayari dahil nakalabas siya ng kulungan ngunit hindi pa rin siya mapalagay at nag-aalala pa rin siya na baka nakalaya nga siya ngunit ang kanya namang anak ang susunod na makukulong. Nag-aalala siya lalo't sa kalagayan nga nilang Guy na buntis ito at papaano na nga kung siya ay makulong ni hindi nga niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Paano pa kung doon siya manganganak sa loob ng kulungan? Paano nga niya ito mapoprotektahan at maaalagaan? Kaya naman, pinapangako naman nito si Bonnie at nitong si Lilette na huwag siyang mag-alala dahil gagawin nila ang lahat ng sa ganon ay hindi mangyari ang iniisip nga nitong si Aling Tiato. At kung sakaling mangyari ang mga bagay na iyon ay gagawa sila ng paraan nang sa ganon ay mapawalang sala itong silang Guy at palalabasin nga nila na self-defense lang ang mga nangyari dahil saksi siya nung sinasakal nga itong si Tiato nitong si Carding kung kahit wala siyang ibang magagawa ng mga time na yun kundi gawin ang bagay na yun upang iligtas ang kanyang ina na nasa panganib din ang kalagayan. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman itong silang Guy matapos makita ang kanyang ina na ito nga si Tiato. Napakiyakap siya rito. Ganun din itong si Aling Tiato. Napayakap siya dahil matagal din siyang nangulila sa kanyang anak. Ngunit nag-aalala siya sa kalagayan nito. Lalong-lalo na sa sinasabi nga na nagbabantay sa kanya na madalas nga siyang binabangungot. At nung mga time ng last na nangyari iyon ay meron na nga mga malinaw na nga siyang mga sinasabi. Kung kaya dito nga ay na-conclude nga nitong si Bonnie at nitong si Lilette na kaya nangyari ang mga bagay na iyon dahil naipon ang galit nitong silang Guy dahil na rin sa palagi siyang nasasaktan at pinoprotektahan niya ang kanyang anak na nasa sinapupunan. Samantala, bago pumandakpin itong si Langgay mula sa pagkakasala na kanyang nagawa ay nagkaroon na ng mga pag-aaral itong si Lilette at itong si Bonnie kung paano gagawa ng narrative na naaayon sa kwento ni Aling Tiato at nitong si Langgay para nang sa ganun madali nilang madimpensahan ang side nga nilang Guy at kung bakit ito nangyari. Kabilang banda, hindi na nga mapipigilan nitong si Aling Tiato na hunihin ng mga pulis ang kanyang anak na si Langgay. Lalo't sa kanya na nga mismo narinig ng mga pulis na ang may kasalanan ay ito nga ang kanyang anak na si Langgay at nagawa lang ito upang depensahan siya. Yan naman, gagawin naman ng lahat-lahat nito si Bonnie at nitong si Lilette ang lahat ng kanilang makakaya nang sa ganun mapawalang sala nga itong si Langgay dahil na rin sa kanyang kalagayan at hindi siya pwedeng manatili ng matagal sa loob ng kulungan dahil baka nga mangyari ang kinakatakutan nilang lahat ng mga nakito sa loob ng kulungan at papaano na nga niya alagaan ang kanyang baby sa loob ng banda. Isang insidente naman ang makapagbibigay ng katanungan dito kay Meredith. Lalong-lalo na at ang kanyang mga litrato ay inabot nga nitong si Lilette dahil si Lilette mismo ang nakapulot sa naturang litrato. Sinabi niya rito na di ba siya ang nasa larawan at siyang may hawak ng baby? Meron ba siyang baby na iba bukod kay Era? Napatulala siya at dito ay maririnig din niya ang sasabihin nitong si Lilette kung saan ang litrato na iyon ay galing sa kanyang ama at meron siyang gustong sabihin bago pa man ito nagkaroon ng atake sa puso. Ang kanyang amang si Ramir. Gulat na gulat itong si Bernie Meredith dahil sa pagkakaalam niya ay isa lang ang anak nitong si Ramir at ito ngang si Trixie. Hindi niya alam na meron pa palang ibang anak itong si Ramir kung kaya't nagtataka siya na maari kayang ang kanyang anak na si Lily ay ito ngang si Lilette.